Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan,
at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay, welcome back mga ka-Angel. There is ito ang panag-uban ini nga sa iyong kahaponon. Ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa ngalan sa kanatibukang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ako yung tagapagbalita mga ka-Angel, Angel Patrol numero 1, Ryan Siricol Molo. Kumarusab ni Angel Rose Kachundinya, nakaroon si Pikas Lawak mga ka-Angel. At ang news writer Angel Lasyan Sulugan. Mga reporters, Angel Tutong Sambas, Efren Lucia, Angel Aymata ng Bayan, Jerry Bilar, Ayan Philip Zia, Jeff Lofranco, og sa lungsod sa Magsaysay. Dito mga ka-Angel, si Josue Denya. Ato ang Angel Aymata ng Bayan, reporters, correspondent. Samtang diri sa lungsod sa syudad sa Dakbayan sa Davao City mga ka-Angel. Dito atong correspondent mga ka-Angel si Pastor Richard Torres Tumampos, ang ato ang correspondent mga ka-Angel. Panimaya usab ngadto sa 80 ka barangay naglangkob ni Dakbayan sa Cagayan de Oro ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city mga ka-Angel ang hingo og ang El Salvador City. Og ilabi na usab sa mga duha usab ka mga component, duha ka mga distrito. Ang District 1 o ang District 2 sa lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental mga ka-Angel. Manusab din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang 1st District o ang 2nd District. Mayong pagpananausab sa itong mga kahigalaan na ito ng mga media, kauban na ito sa media, kauban na ito sa buhat mga ka-Angel, sa ito na ito mga reporters, mga anchorman. Kanyong tanan mabugnaon nga kahaponon. Ato sa pagpanimaya mga ka-Angel sa tuang mga suking tigpaminaw labi na usab diri sa gawas sa nasod. Diri sa Aman Jordan, Rick Balibria, Ma'am Gina Balibria. Sa Washington DC, Marjorie Marjorinos. So sa kita mga ka-Angel diri sa tuang Station B. Sa lang ipanguluan usay sa presidente si Palox Guapo, Ili Laos, Vilma Laos, King John, Isabel. Mga reporters dyan, mga Angel Aymata ng Bayan. Kami nasab diri sa Studio A. Kung nasa kita na himutang mga ka-Angel. Diri sa Door 4, Fredutarong Pagtubal din Tablong Cagayan, de Oro City. Happy watching. Adto ka, Honorable Kagawad, Alon Magsayo. Honorable Kagawad. Gilis Ningal, Honorable Kagawad, Romeo Macaro, og Tablon, Barangay Chairman. Nilain mga ka-Angel, bagito kini nga itong barangay chairman diri sa barangay sa Tablon.
Honorable Tablon na Barangay Chairman na Bilikid Ausa. Pinasab sa iyang inahan nga si Ma'am Nora Ausa. Ma'am, maadjong hapon kanimo o sa imong pamilya. Direta mga ka-angel sa mga headlines ito ang mga balita karong hapon na. Debrasab sa ito ang balita nga lokal. Konsultasyon batok sa fake news. Gilusad sa DOH o Region 10. Samtang sa ikaduha nga balita nga lokal LGU CDO, nakabaton og bag-o nga mga ekipo alang sa Bulunsari Redevelopment Project. Samtang sa balita nga national, live ceiling sa Facebook. Pwede pasad. May na mga ka-angel kaginabuntag nga gianunsyo man to mga ka-angel. Dere sa kanya nga Meta, mao man naghawid sa Facebook mga ka-angel ang Meta nga gidid-an na daw ang mga tao o mga katawhan nga mag-live selling sa ilang produkto. Pero sa kakaron mga ka-angel, samtang wala pa'y abiso gikan sa Meta, ano sa effectivity ini, pwede pa karon ang maka-live selling mga ka-angel. Samtang kaduha nga balita nga lokal, nasyonal, solicitation para sa Brigada Eskwela, ibawal sa DepEd. Na, bawal na ta mag-solicit pero dili properly nga mag-solicit kundi dili verbal lang. Okay, kagawad o naatay Brigada Eskwela labi na karong sunod semana lagi mga ka-angel. Ano na kita Brigada Eskwela ipahigayon dito sa Igdaanan Elementary School sa El Salvador mga ka-angel. Usapod ang Angel Broadcasting Online giimbita sa pagka-coverage mga ka-angel. Pagkapod usap kita ang mga bisag unsa nga mga gamit dito sa mga eskwelahan. Sama sa face mask, lapis, ballpen, papel. O sa pelain na itong mahatag dito mga ka-angel ang Brigada Eskwela. Solicitation letter tingali kana gibawal. Pero kung kampanya lang through verbally o through messenger lang magpahatag kag sulat. Sir, kagawad, honorable, na Brigada Eskwela kay Pahigayon. Basta unsa makahimong ikahatag. Kasi magpadala ko dyan sa kadam truck nga ballpen. Okay, maayo na. Diba? Pero kung later, dili na pwede, gibawal sa DepEd mga ka-angel. Samtang sa Balitang International, usa ka patay sa pagbuto sa usa ka military base sa Urania na Peninsula. Samtang sa balitang OFW, mga Pinoy sa South Korea luwas sa pagbaha sa batod sa DFA. Sa balitang sports at tennis legend, Serena Williams magretiro na daw. Balitang espesyal, pinakabaho nga cheese sa tibuok kalibutan. Sa kini nga pinakabaho nga cheese mga ka-angel. Ay uban mga ka-angel nga ang baho mo'y humot sa ilaha. Sa katok mga ka-angel, katribo mga ka-angel nga ang baho-baho sa ila, humot na sa ilaha mga ka-angel. Samtang sa tuwa dire, makatimaho kag baho jud kana siya, maglain jud mong ginhawa. Mura kag mapuison. Samtang sa balitang showbiz, sa patayng lawas sa usa ka actress nga si Cherry Hill. Hala, posibleng dalhon sa Pilipinas. Maka na mga ka-angel ang mga headlines ito ang mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel kay mobalik kita din madugay mga inabuhi sa mga ka-angel. Standby. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369.
Kag kinahanglan ka bag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinugbang isda, sinugbang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon din sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy ka Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page, Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello bisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon ang mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saksa Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Okay, welcome back mga ka-angel diri sa itong panag-uba ng Angel News Patrol Afternoon Edition. Ato sa pagpanimbaya mga ka-angel sa tuang mga suking tigpaminawan. Okay, matod pa ni Estrella Himoya Majorinos. Nagkikain mga ka-angel, good PM po. B-boy, suka nga pinasarap. Yes, good PM mga ka-idol. Angel Ryan, dili unta walaon ang live ceiling. Kay daghan ang nabuhi through live ceiling. Pwede i-required lang magbayad og buwis og business permit. Maulagi na katong gikaingon pa lagi sa miagi na tong mga tuig, itong maging tuig na nagduso ang BIR nga kinahanglan. DTI ug BIR nag-collaborate nga ang tanan nga mag live ceiling sa Facebook, kinahanglan buhisan na sila. Pero sa ato nga balita lagi kaganina ang Meta, kining Meta hawak man dyan mga ka-angel worldwide man bawal daw mag live ceiling. Rambot lang ana, maminaw lang sa kita kung unsa kahay sakto nga mga detalye regarding niini. Tinuod dagan kayo nang nabuhi anang live ceiling mga ka-angel. Ay worldwide maguda makita sa tibok asa ang imuhang bisan na ka sa balay, na ka internet, na ka mahason maglibot-libot, magtinda ka pa diha sa imo ang hadapit ka magpisto, mangabang. Dili mag-comment ka dito, meet nandayon mo, okay na kaayo na siya. Pabor ko niini nga buhisan lang sila ang mag live ceiling. Naunta no nga mausap pa ni ilang decision karong mga panahon na. Pero sa unang balitang lokal. Ang Department of Health milusad sa consult tayo usa ka by monthly forum aron mag-discuss sa health concern
o paghatag og saktong impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan aron pagbatok sa fake news o pagbo sa information dissemination. Sigon ni DOH Region 10 Assistant Regional Director Elineta HMBN Gamolo. At this time, now we are very common ang mga fake news. We would need the right and the correct information from the right sources as well. With consult tayo, we hope to address the lack of information and provided it to the people. Samtang matod ni Infectious Disease Cluster Head Dr. Willa Plor Kingdom Brito, ang impormasyon ang mga impormasyon sa health information education aron ang pag-improve sa Northern Mindanao health seeking behavior. Ang konsultayo dunay 7 ka priority areas ng naglakip sa include diet and exercises, environmental health, vaccine and immunization, to promote vaccine use, substance use. We want to prevent the people in the using tobacco, cigarettes and illicit drugs, mental health, sexual and reproductive health, and the violence and injury prevention sa dugang ni Brito. Giklaro sa Department of Health Region 10 na nakadawat sila og direktiba gikan sa presidente na sulod sa usagatos ka adlaw. Ang ilang ahensya kinahanglan nga makakumbinsi mga local government units, LGUs ug uban pang tanang partners sa tanang senior citizen 90% kinahanglan nga fully vaccinated. Buot pasabot nga nakadawat sila og 2 ka dose sa tanang senior citizen o sa tibuok nasod 50% sa populasyon ang naka first dose na. Og ilang makumplis ang 90% sa mga senior citizen ang fully vaccinated ug 50% ang naka-booster. Posible pipila ka mga guidelines nga tangtango na ang mag-mask o magsiguro nga dunay full face-to-face classes o sa pipila ka mga alert level nga napailalom na karon. Posible dunay pag-revise matod ni Gamolo. Dugang sa paglaro ni Gamolo nga bisan kinsa pwede paghihapon nga maka-COVID bisan naka-vaccine apan ihimo ang ilang ahensya nga dili moabot nga grabe ang kondisyon. Oras mga ka-angel, na kita sa 23 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Direta sa laing nga balita nga lokal. Sa napadayon nga kalambuan sa City Memorial Parks o kanhi Bulon City Public Cemetery ya sa barangay Kamamanan ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dugang sa mga ekipo nga napalit sa LGU CDO baguhay lamang. Matod ni Ms. Sol P. Mosquera, focal person sa City Memorial Park Project, unom ka unit sa hydraulic scissor lift nga napalit sa syudad aron mas mapasayon ang paglubong sa mas taas nga level sa mga nitso. Ang maong mga ekipo kabahin sa pagpundo sa Tagana alang sa pagpalambo sa maong proyekto. Ang redevelopment himuon phase by phase ug sundan kini sa perimeter wall by 5-story kolumbarium nga maoy plastaran sa mga una na nga nalubong sa phase 1 ug phase 2. Mato di Engineer Armen Cuenca, AP sa City Local Environment and Natural Resources, Clenro, og Secretariat sa City Memorial Park Board, mukabat kini og 360 City milyones ang pundo nga gigahin alang sa maong redevelopment project. Kapin sa 10 hektaryang luna sa Bulon City. Dugang paniini mahinumduman nga mapaspasan ang proyekto sanglit apektado ang groundwater sa maong dapit o resulta sa formaldehyde o gikan sa duga sa lawas sa tao. Mahinumduman nga halos 40 katuig na nga gioperate ang Bulon City Cemetery diin dili kini moubos ang 1,200 ang gilubong sa maong sementeryo matag tuig. Oras ang mga ka-angel na nakita sa 25 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Sa national news, gitinaw sa Meta nga pwede pa nga gamiton sa Pilipinas ang live selling features sa ilang social media platform nga Facebook. Matod sa Meta, bugtong ang live shopping features sa Facebook ang tanggalon og dili ang live selling. Wala pa sada matod nila live selling features ang Facebook sa Pilipinas. Hinungdan dili lakip ang nasod sa maapektuhan.
Ang live shopping usa ka feature kung asa pwede na mag-upload ang mga user o mga produkto nga gusto nilang itag o i-feature kung nag-online ang usa ka live stream. Kung gipindot sa user mugawas ang produkto sa screen, padulong sila sa usa ka shop website o product page o link. Salita mga ka-angel sa kaduha nga balita nga national. Nagpahinomdom ang Department of Education kung DepEd sa mga eskwelahan. Dunot sa report sa pipila ka mga teachers nga nagsulisit og mga materials nga gamiton sa brigada eskwela. Matod sa DepEd, dili dapat mudawat og kwarta o magsulisit ang public schools officials gikan sa mga ginikanan o stakeholders. Nunot sa DepEd Order Number 062, ang brigada eskwela matod nila ang mutubag sa mga learning resources, gaps nga himuon pilagi sa pagpalig-on o ugnayan sa mga lokal o national level. Niadtong Agosto 1, gisugdan sa DepEd ang nationwide brigada eskwela para sa school year 2022 to 2023. Ubos ni ini himuon ang pagpanglimpyo, pagpintura ug pag-repair sa mga diet nga gamit sa mga public schools. Isip kabahin sa preparasyon sa subling pagbukas sa maong nga klase. Oras mga ka-angel, 27 minutos na kabayang alas 4 sa hapon. Balitang international, patay ang usa ka tawo samtang gibanabanang upat ang samaron sa pagbuto sa nahitabo nga Russian military air base sa Ukrainian Peninsula. Matod kay Oleg Kroknok, Regional Advisor sa Moscow, alas 3:20 sa hapon. Nakalabayang Lunes ang pagbuto sa lungsod sa Novofedorivka. Naghatag kini og daghang itom nga aso nga mipuno sa airstrike sa nasangpit nga lugar. Pasabot sa Defense Ministry sa Russia, gitarget nila ang mga bala hinungdan nga dunay kalit nga pagbuto. Sa karon gipatuman sa Moscow ang 5 ka kilometrong restriction padulong sa lugar. Ang crime gila sa Russia nga kabahin sa ilang teritoryo. Wala sad giila sa Ukraine ang uban pang kaalyado nga nasod mga ka-angel. Balitang FW, walay mga Pilipino nga namatay sa nahitabong lapad nga pagbaha sa South Korea. Matod sa Department of Foreign Affairs na nakikoordinar na sila sa Philippine Embassy sa South Korea. Nakabantay ang DFA sa kahimtang sa nasampit nga nasod ilabi na sa Central Seoul. Una sa hugot nga koordinasyon sa Philippine Embassy sa South Korea sa mga Filipino community para masiguro ang ilang kahimtang. Mahinomdoma nga miabot sa 8 ka tawo ang namatay tungod sa lapad nga pagbaha sa South Korea. Oras karon ang mga ka-angel, 28 minutos na naklabay ang alas 4 sa hapon. Balitang sports, gianunsyo sa US tennis star nga si Serena Williams ang iyang pagretiro sa social media post sa Serena. Matod diini nga gusto niya nga mubiya sa larangan sa Chines og motutok sa ubang nga mga importante nga butang. Bisan lisod ang desisyon, desidido ang player sa iyang plano. Nagsugod ang pagdula sa tennis si Serena niadtong 1995 sa edad nga 14 anyos. Niadtong tuig 2009 nakuha ang unang kadaugan sa US Open mga ka-angel. Palitang espesyal ang Espoises. Ang giingon nga pinakabaho o isog nga baho sa chess sa tibuok kalibutan. Makita ang Espoises sa France. Tungod sa pagkabaho sa chess, gibawal ang pagdala niini sulod sa mga pampublikong sakyanan sama sa bus o mga trains sa tibuok France. Ma-imagine kung unsa kabaho ang Espoises ay hugot nga gibawal sa public transportation vehicle. Pero sayon ba mo ang chess nga paborito ni Napoleon Bonaparte. Si Bonaparte ang unang emperador sa France. Siya ang giila nga pinakasikat nga pinakamaayo nga military leader sa France. Ingo nga dili kompleto ang adlaw ni Bonaparte kung dili makakaon og Espoises. Ang Espoises sa gama kini sa gatas sa baka. Giingong grabe ang baho sa cheese. Kini ang ipanghugas nga gitawag og foamans brandy. Samtang pagkadugay ang cheese mao isog nga baho. Giingong ang baho sa Espoises susama sa tao nga walay ligo sa usa ka semana. Grabe jud ka anghit mga ka-angel.
Ay ang baho sa cheese mga ka-angel susama daw sa kabaho sa katao nga dili maligo sa usa ka semana. Ano na mo mga ka-angel si baho, ilok, singot, ug uban pa. Pero sahid ba mo nga ang tungkol sila na kabaho? Ang unang emperador sa France mga ka-angel sa Napoleon Bonaparte, pinakababorito niya ang spices ang mga ka-angel. Balitang showbiz, posibleng adalon sa Pilipinas. Ang patayang lawas na namatayang actress nga si Cherry Hill. Matod sa kasuod kay Cherry, doon ay plano ang nabiyaang pamilya sa actress nga makauban. Una, ang patayang lawas sa iyang kabaday. Namatay si Cherry Hill tungod sa endometrial cancer sa usa ka ospital sa New York City ni adtong Agosto 5, tuig 2022. Gimagawas kini sa publiko niadtong Domingo, Agosto 7, pinagi sa usa ka official nga pahayag. Si Cherry naila sa mga pelikulang gihimo sama sa Wag Mong Itanong Kung Bakit, Ngayon at Kailanman, Bituin Walang Ningning o Darna, ang pagbabalik mga ka-angel. Diyan po nagtatapos mga ka-angel atong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Standby mga ka-angel, kay mobalik ta mga ka-angel. Maminaw sa ta sa perspective uban ni Attorney Ruben R. Canoy. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Ania ang ikatulong yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangang pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa isang linggo. Nang sa ganun, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals.
We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught.
I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public. Provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services. The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done
through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. Mao kadto ang ikatulong yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. Magpadayon kita ugma. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon ug ang mga tigdumala niini. Kaya balik kita mga ka-angel dito sa itong programang Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Ato sa largahan mga ka-angel ang mga nagpa-shoutout. Atong balik-balikan ng mga ka-angel. Ingam na sab ni Estrella Himuya Majorinos, good PM po. Ni B-Boy Sukang Pinasarap, good PM mga ka-idol. Bagay mga ka-angel nga kung mahimo daw, dili lang ta walaon ang live ceiling mga ka-angel kaya dako kining tabang sa ato ang mga kabos. Ihalos na dyan nag-live ceiling ang mga pobre man tanong yabot mga ka-angel. Ay dili ba sila makagahom mga ka-angel nga mag-renta o kining rintahanan. Dahil ka 5,000. Dahil mo kita gamay ra, dapat tubig kuryente. Whereas kung live ceiling lang ka, taon lang ka og internet, 700 ang bulan, 800 ang bulan, 25 Mbps na. Libre pa cable. Maka-live ceiling na ka mga-ka-angel, bis na pagtibok adlaw ka pa diha. Kapita lang mo dahil nga ring light, duha ka mo o kilid. Spot dayon, klaro nang imong angas diha. Di ba? Butangan mo hotline number diha o unsa ba ka ha, Gcash number. I-reserve lang din mo sa iya, di okay na, di ba? Kaysa kung wala unang live ceiling, mapugos ang mga gagmay nga mga negosyo mga ka-angel nga. Siyempre, visible jud sa mga tao. Magrenta jud na dihag rintahanan para makita sa mga tao. Pero problema kay sige nagbayad og renta unya way kita. Katong live ceiling kasi imo lang balay, tibok kwarto nimo, butang nimo suga. Kamera dayon, wa na. Pwede kay cellphone. Cellphone ra na, di na kinahanglan pa sa mga studio dire, daghang kayong equipment. Live ceiling naman ka, dili man ka mag-registration sa imong balay. So live ceiling na ka, cellphone ra, o ring light, o stand dayon, o di, wala. Tubang na kadayon mga ka-angel, kung sa ba imong ipang display diya. Sakto ingon nga, kung mahimo, buhisan lang. Buhisan lang, ang ilan na buhisan ang atong inana kung sakali man o galing. Pero depende mga ka-angel, kaya gikaingon pa ni Mita sa Facebook nga, mag-agad pa sila mga ka-angel as of now, nga wala pa yung direktiba sa atong nasa sa Pilipinas regarding ani mga ka-angel. Kung makita nyo mga ka-angel diha sa dili Facebook no, sa atong apps, ini nga Shopee. Sa Shopee, pag-click naman na automatic mo reroute ka dito sa ilang warehouse. Gisigutan kay live ceiling man, Facebook man eh. Although live ceiling nga po ng kuan kanang dili wala may live ceiling ang nahitabo sa Shopee. Kung dili man diha displayhanan man na diyang Shopee. Gusto ka mo palit, top loco ra man nimo na. Medyo nga Facebook mga ka-angel kanina live ceiling. Yung mga babae gasukod-sukod og sa ilang suoton. Di ba? Kapay mag live ceiling actual ba? Murag pageant, mo tan-aw lang. Sa wala kay igong oras mga ka-angel sa kanan sa network ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Para sub sa to ang program in charge Angel Rose Cachondinia, si Jimaray Subasa, Ma'am Aida Barahan, Jen Sulugan, uban pa mga reporters na to. Daghang salamat mga ka-angel o gadalay god ang Diyos.
Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay iaalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation and booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag nyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Tayo ay magdasal.